sasakyan. Habulan din ng buhay. Ito ang parang mga eksena sa pelikulang Habulan ng dalawang jeep na nangyari kamakailan sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Talomo District sa Davao City. Ang jeep na sinasakyan ng kumukuha ng video, pilit na binubuntutan ang dilaw na jeep. Ang sakay daw kasi nitong lalaki, di umano, binihag ang isang dalaga. Ang lalaki, sinasakal na ang babae. Kaya ang mga pasahero po na ako, nagsige mag-ingon nga gukuro, tabangan daw, tabangan. Hanggang tumitindi na ang tensyon. Makakaligtas ba ang binihag na dalaga? Ang isang ordinaryong araw sa Davao City nauwi sa bangungot nang sa loob ng isang pampasaherong jeep. Ang isang lalaki bigla na lang sinaktan ang katabi niyang dalagita. Ayon sa driver ng dilaw na jeep na si Ronnie, ang lalaking parang ng hostage sa babae, isa raw sa kanyang mga pasahero. Nagsakay ang suspect, ma'am, diya sa may barangay. Wa ko kadungog, ang singgit lang sa babae nga tabang. Ang iba raw na 8 mga pasahero ni Ronnie, agad daw nagpulasan. Hinay lang ang dagan ba, wato nang ambak sila. Sila nalay nabilin. Kaya manggi tuok ang babae. Balak daw sanang saklolohan ni Ronnie ang dalaga. Pero pinagbantaan din daw siya ng suspect. Masuko man siya. Pag muhunong ko, patyon niya ang babae. Nahadlok gid ko ato. Hanggang nagkaideya si Ronnie. Nangita ko og pulis, padulo, adto kog ulas. Kay wala may laing outpost nga pa-highway lang. Ulas lang man ang dool. Syagit naman ang babae, nangayo og tabang. Mga pasahero po na mo, si syagit na tabangan. Tingnan namang driver na ihunong. Dili man ihunong sa driver. Pagdating ni Ronnie sa isang kanto ng Barangay Ulas, kung saan naroon ang tinukoy niyang police outpost, agad niyang inihinto ang jeep. Ang konduktor na si Noel agad tinignan kung armado ang suspect. Una na ugitan na ang kamot sa lalaki kung naabay kutsilyo dala o wala man. Mas maaksyon ang mga sumunod na tagpo sa pag-rescue sa babaeng binihag sa jeep. Ang pagpapatuloy ng buong ulat. Susunod na. Parang mga eksena sa isang action movie ang naganap kamakailan sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Talomo District sa Davao City. Isang babae binihag sa loob ng jeep. Ang driver ng jeep naisipang ihinto ang kanyang sasakyan kung saan merong police outpost. Dito na tsumempo ang konduktor ng jeep na si Noel. Agad tinignan kung armado ang suspect. Una na ugitan na ang kamot sa lalaki kung naabay kutsilyo dala wala man. Hanggang sa buong tapang na rumesponde si Noel sa biktima. Unang pagsumbag na ko una sa iyan, katawaras ko tanaw ra. Sigundaan na po na ko. Pagsumbag na ko, nakadagan ang babae. Ang dalaga, dali-daling kumaripas pababa ng jeep habang si Noel patuloy sa pakikipagbuno. Nila ko yung lalaki, labas sa jeep. Daghan na ni tabang. Tama ra to ma'am sa kuan, gibuhat na mo kay isukol man siya. Sige pagkatawas ko murag wala siya nagmaay sa yang gibuhat ba. Ang suspect na kalaboso habang ang biktima, ang 19 anyos na si Eliza, walang tigil sa kakaiyak. 2 araw makalipas ang insidente, nagpaunlak ng panayam si Eliza. Every time film ko kay makita na ko,
to nga panghitabo murag mga antog wala na ako kanang di kay ko katulog jud sakit akong ulo nahadlok ko dili ko ganahan. Nung umaga raw, bago siya sumakay ng jeep, papasok, iba na raw ang kanyang kutob. Limata ko alas 9 kay lagi mo trabaho ko. Then moto nagdugay-dugay sa ako kay murag dili ko gusto mo trabaho ba. Murag lain akong paminaw ana something then. Nung mga oras namang yon, nakunan din sa CCTV ng barangay Bago, Aplaya ang suspect na palakad-lakad at walang suot na tsinelas. Ilang minuto lang pagkasakay ni Eliza sa jeep papasok sa trabaho nung bigla raw sunod na sumampa ang suspect na halatang agresibo. Namili siya kinsa iyang anoon. Nagunitan man niya akong kamot kay nag-anak man ko. Nisukol ko siya, gisipa na ko siya, gitulak na ko siya pero kusgan jud siya. Then mo to pagtulak na ko, nag-action kog baba. Pag-action na kog baba dito na murag nalak ko niya. Mo to natuok na ko niya. Na lang ko kay basig na ko'y matabang. Nangutan na ko yan, na kay problema, na kay kailangan kay. Na siya kailangan, gusto siya cellphone, ihatag na ko akong cellphone. Kuhaan ni, dili jud. Wala siya intention nga hold up or wala sad ko niya gigunit-gunitan sa mga private part. Wala, gituok lang jud ko niya. Wala siyang dalang weapons, wala siyang demands para matatawag natin na hostage taking yung nangyari. Sige, kung tawag sa Ginoo na, Lord, ng tabangik ko, kabalo ko, nga naragyapon, nakasa kong kiliran, ana. Nga naagyapoy tao, naadyo tao nga nakadungog, nga nakakita, nga nitabang sa kuha. Hanggang dumating na ang saklolo. Nadugay pa kong baba, kay gibiran niya akong buhok, nagiipit niya akong bag. Pagtanggal tanan, ni dali-dali na akong baba. Pero ano nga ba ang tunay na pakay ng suspect? Ang suspect na kinilalang si alias Loyloy nasa kustodiya ngayon ng pulis. Paliwanag niya, may pinagdadaanan daw kasi siya nung araw na yon. Hindi raw kasi niya alam kung saan kukuha ng pampalibing sa yumaon niyang partner. Ibig bukas, ma'am. Punta lang sana ako doon kasi pangingin ako ng tulong. Ang auntie ko, biglang pumasok ko sa isip na ganun. Based din sa investigation, medyo may pinagdadaanan, ma'am. So, depression. Meron tayong nakuha na information coming from the family also na nagagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Si Loyloy nahaharap ngayon sa kasong grave coercion at physical injury. Yung grave coercion, may piyansa na 30,000 po. And then, 1 month to 6 months yung imprisonment. Yung slight physical injury, kasi nagbabase tayo sa healing period na makikita natin sa medical certificate. 3,000 yung piyansa and then 1 month to 6 months also. Nitong Martes, formal nang nagsampa ng kaso si Eliza sa korte. At dito, muli niyang nakaharap ang suspect. Hingi ako ng tawad sa kanya, ma'am. Hindi man talaga tama yung nagawa ko. Dili kabayaran niyang ang sorry sa iyang gibuhat sa kuha. Grabe. Sa tana, tibok na ako kinabuhi. First time na ko nga nasakal kong taman. Para matulungan na tuluyang makarecover si Eliza, inilapit siya ng aming team sa isang psychologist. Meron siyang acute traumatic stress disorder dahil sa nangyari sa kanya. She has to undergo an intensive psychotherapy. We're gonna offer a free psychological intervention for Eliza para naman matulungan natin na ma-manage yung kanyang signs and symptoms. Yung headlock na ginawa dun sa jeep, yung kamay niya nandito sa kabilang side ng leeg at yung malayong kamay niya nandito sa kabilang side ng leeg ni ate. Since nandito yung kamay niya sa malayo, kailangan natin i-push yung kamay niya palayo sa leeg natin. Dapat sumigaw na siya para makita rin ng driver. Ang ipinagpapasalamat na lang ni Eliza, nakaligtas siya. Utang daw niya ang kanyang buhay sa konduktor na buwis buhay din siyang sinaklolohan. Sa araw na ito, gusto niyang iparating ang kanyang walang hanggang pasasalamat. Pasalamat sugay ko sa imo nga ba. Ako na-expect jud na mutabang ka sa kuha. Ay problema na. Labi po ko igsuon na babae. Di po ko gusto mahingana ba. Anong to, tabangan yun. Ingnan yun akong driver ako na gukdon yun ang isa ka jeep kay naluoy mi sa imuha. Sa tanan jud ikaw ra jud itabang iya ba. Wala jud ka tuya siguro naabdan pa sa akong kuya nga ginatuok pa ko niya. Nga halos di na ko kaginawa. Salamat sa ko atong adlaw ay. Ko nag-expect jud na mo tabang. Grabe jud among pasalamat sa imo adlaw. Kinabuhi pod nimo ang imong gitaya ato pa para sa akong anak. Ang isang normal na araw sa
isang iglap, pwedeng magbago at maging mapanganib. At ang isang maling galaw pwedeng mauwi sa kapahamakan. Mabuti na lang at meron pa rin tayong mga kababayan na kahit estranghero, handang magpamalas ng kabayanihan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.